Kamusta guys? Nanonood kayo ng The News Listener by Angelo. Okay, kahapon lamang itong si Senador Rodante Marcoleta ay nakipag-away kay Senator Kiko Pangilinan sa coordinates daw ng West Philippine Sea. Yung ating West Philippine Sea, ang sabi niya, wala daw malinaw na coordinates. So kung wala daw malinaw na coordinates, hindi daw tayo mananalo sa China. Okay, imagine niyo senador ng Pilipinas, pero mas pinagtatanggol niya pa yung nananakop ng ating karagatan. Okay, so panoorin natin tong tagisan nila. Okay, let's watch this. Sa binabanggit nating mga batas sa ngayon, kung titingnan natin, yung mga pananaw na parang may nag-aangkin ng atin, pero ang tagal niya ng congressman, tapos naging senador na siya, pero hindi niya pa rin alam kung anong batayan ng West Philippine Sea. Ano ba naman, Senator? Ang tagal niyo nang nasa politika. Parang ang sinasabi mo dito, yung gobyerno natin, nang nanalo tayo ng 2016, hindi pa rin malinaw hanggang ngayon kung ano bang coordinates o ano bang West Philippine Sea. Nakakaya. Sige, tuloy natin. dito ako nagsisimula, Mr. President. See the point. Are we trying to say here that the arbitral ruling was erroneous? And they're aiming? Yun na nga parang inuinsulto ni Marcoleta yung Pilipino na nalo tayo ng doon sa UNCLOS. Hindi nga pumunta yung Chinese or yung China para sa legal na pagpupulong. Ang ginawa nila hindi talaga sila pumunta para sasabihin nila wala silang participation. Kaya hindi nila nire-recognize yung award na nanalo tayo. Okay. And present day, meron tayong isang senador na pinagtatanggol pa yung ng haharas, ng putol ng isang PCG. Grabe. Binabangga, ni water cannon. So, nakakainis Diba? So, sige. Continue natin. By the arbitral tribunal. It is ours. Now the man saying it mistaken, and therefore what was awarded to us should not have been awarded to us because of these problematic, at least from the point of view of the good senator, problematic definition of what the West Philippine Sea is. I beg to disagree, Mr. President. Besides, the arbitral ruling did not touch on the issues being raised today by the good senator. And if it did, hypothetically, were recognized, and China's arbitral ruling to the tribunal present a new definition of what constitutes West Philippine Sea, so that they can amend, or they can please. I would appreciate being clarified. Let me clarify, Mr. President. Are we getting the impression that
the West Philippine Sea was awarded to us by the arbitral tribunal on a silver platter? Sinabi po niya kung nasaan yung ating mga coordinates? Well, Mr. President, Tayo po ay merong entitlement sa 200... again, Mr. President, assuming that these have to be defined, I think we can define that by Philippine law. If assuming I'm without conceding that there is no definition because we believe it has been properly defined, and yeah. Oh. The maritime base. Oh, we were not. So by the way, hindi yun buo guys, pero yun ang highlight ng video. Okay? Na sinasabi niya ni Marcoleta, walang coordinates, wala nga sa original na map na wala daw yung West Philippine Sea. Di ba? So ang pinalanunan natin sa arbitral court ay parang sa tingin niya ay katang isip lang ng Pilipinong gobyerno na nanalo tayo. Ano naman kung nanalo tayo? Hindi naman malinaw. Klarong-klaro na yung contested area sa West Philippine Sea, as long as within 200 nautical miles, okay, ng EEZ natin, guys, pasok yan. Okay? At that means yung West Philippine Sea, yung part ng na pinanalunan natin, wala tayong problema doon. Atin yun. Okay? At in this, kumbaga sa punto niya ni Marcoleta, mas pinapaboran niya yung side ng kalaban kaysa sa side ng mga Pilipino. Diba? So, san ba talaga yung yung loyalty ni Marcoleta? Sa tingin nyo, siya ba'y maka-Pilipino sa ginagawa niya? O talagang mas pinapanigan niya pa yung China dito sa usapin ng West Philippine Sea? Okay, so may papakita ko sa inyo guys. Galing kay Attorney Jesus Falsis, isa sa mga pila-follow natin sa social media in terms of legal basis. At sinabi niya dito na baka kailangan bumalik ni Marcoleta sa law school or mag-review ulit kasi hindi niya tinignan yung RA 9522 ng Archipelagic Baseline Law of 2009, which lays down the coordinates o may coordinates na dito sa territorial sea ng Pilipinas. Ito, pangalawa, RA 12064 or Philippine Maritime Zones Act of 2024 states that the maritime zone of the Philippines on the western side of the Philippines archipelago, including Luzon Sea, territorial sea of Bajo de Masinloc, and maritime features of the Calayan Islands group shall collectively called West Philippine Sea. Tapos, yung pinalanunan natin na Arbitration 2016 ruling. Nanalo tayo dyan. At yung UN Convention on Laws of the Sea or UNCLOS. Okay? Sinasabi ng mga DDS, hindi naman abogado si Tito Soto, mas parang bagito dito si Marcoleta in terms of law o tapos yung Senate rules, di ba? Okay, another page guys. Ito yung tinanong ko sa Gemini. So sabi ko in English. So if Marcoleta said that the West Philippine Sea doesn't have coordinates, we can still argue that it's within the sovereign rights of the Philippines. So sabi niya, yes, absolutely. Okay? In fact, that is the exact legal position of the Philippine government and international experts like former Senior Associate Justice Carpio. So the argument that West Philippine Sea doesn't exist o yung sinasabi ng walang single coordinates ay pag
pag-confuse or pagdidistract ito sa publiko. Okay, ito yung punto. 1. The area versus the point argument. So, if sinasabi nilang walang coordinates yung West Philippine Sea, pareho lang ding sinasabi na yung Atlantic Ocean doesn't exist because you can't pinpoint any one single GPS coordinate. So, kumbaga, kung wala namang coordinate, parang sinabi mo na rin yung, ito, tinanong ko. So, can we say that South China Sea, yung A pala dito, doesn't have coordinates too? Yes, sabi niya. Yes, you can absolutely say that. And legally speaking, your point is even stronger when applied to the South China Sea claims made by China. Remember guys, nagsabi pa ngayon sa China, meron ng 9 dash line, tapos naging 10, tapos lumalaki. Oh. So may legal basis ba yun? Wala. Hindi nila nilaban sa korte. Oh. Hindi sila pumunta. Ano nangyari? Oh, natalo sila ng Pilipinas. O punta tayo sa baba. China's dash line has no coordinates. Okay? So ang debate ng China is yung halos buong West Philippine Sea, okay? At kasama yung iba't ibang rehiyon, EEZ ng iba't ibang bansa ay sakop nila. Pero wala man lang isang pinatunayan. At in terms of sabi nila historical, meron silang historical argument pero hindi man lang nila nilaban, di ba? So, alam nila na matatalo sila. So, ang nangyari, hindi sila pumunta ng korte. Tapos, ayun, pinanghaharas tayo mula nang nanalo tayo sa arbitration court. So, itong ginagawa ni Marcoleta, sino pa? Yung mga senadores na sham, okay? Dapat hindi tayo maniniwala sa kanila kung Pilipino ang hinaharas, ginagago ng foreign national or foreign nation. Dapat magkaisa tayo. Hindi na natin kailangan na pumili pa. Hindi na natin kailangan makipag-argue at protektahan yung kabila. Dapat yung Pilipinas. 'Di ba? At kung mas pipiliin mo sila kaysa sa inang mong bayan, matatawag ka talagang traidor at walang hiya. So ano sa tingin nyo? 'Di ba? Ano ba? Inosente ba si Marcoleta sa mga pinagsasabi niya? O ang ano lang talaga, makapal lang talaga ang mukha niya? Kung meron pa kayong suggestion sa ating video guys, paki-comment po sa ating comment section. At if nagustuhan niyo po itong ating video, paki-hit ng like and subscribe button. Salamat po. And I'll see you sa susunod na video.